ano kung last year or this year, no, natin is yung Great Controversy. And napakarami na pong The Great Controversy book ni Ellen White na naipangalat sa buong mundo. And this is just proving to us na we want everybody to know na malapit na po talagang dumating si Jesus. And we want everybody to be ready when Jesus would come again. Kasi po talagang pag nabasa niyo po, sino na po bang nakabasa ng The Great Controversy? Medyo malaki pong book yun, ano? Kung hindi niya po nababasa, you can go even sa audiobook po. You can go to YouTube, may audiobook yan. You can listen to it. Habang may ginagawa kayo, you could listen to it para alam niyo po ang content ng The Great Controversy. This is really a transformational book. Talaga namang makakapagpabago ng ating pananaw. Ganun din naman mas makikilala natin ang Panginoon with this book. And with that, I want you to go back to the Bible sa karanasan po ng mga ng mga disciples, John 17. Sa John 17 po, this is focusing on Jesus' prayer for the disciples. Pero bago po mangyari ito sa John 16, John 16 is about Jesus' warning and comforts to His disciples. Dahil alam po ni Jesus, malapit na siyang umalis. Hindi lang malapit umalis, malapit na siyang mamatay. And imagine, yung mga disciples for 3 years nakasama niya. Meron na po ba kayong isang close friend na nakasama niyo ng napakatagal at talaga naman naging super close yung relationship niyo? And then after 3 years, maghihiwalay kayo. Anong pakiramdam? Para kang sobrang painful, di ba? Yung hurt na feeling. Minsan, dumating po ako sa point ng gano'n nung parang high school ata ako nun. Parang ayoko na lang makipag-friends. Kasi pag nakipag-friends ako nang naging close talaga, tapos maghihiwalay lang kami, parang ang sakit-sakit. Parang wag na lang, gano'n. Parang sa relationship din, Minsan, pag alam mong aalis na yung tao, ganyan, tapos mag-start ka pa ng relationship with him, parang wag na lang. Kasi aalis din naman pala siya. Parang gano'n, Pero here comes Jesus. He had a very close relationship with the 12 disciples. Pero hindi maiiwasan na talagang He will die. So, Jesus is comforting the disciples. Ang daming sinabi ni Jesus sa chapter 16 ng John na, yes, aalis ako, pero the Holy Spirit will be there for you. The Helper will be there for you. And then finally, after ng John 16 is John 17, wherein Jesus prayed for us. Jesus prayed for the disciples. And ito po yung pinanalangin ng Panginoong Jesus para sa kanila. At ganun din naman para din po sa atin ngayon. Pag sinabing disipulo, tayo po ay may pananampalataya kay Kristo at sumusunod sa Diyos. And so we are His disciples. Ang acronym po natin ay PRAYES, prayer. Para madali pong tandaan, PRAYER pala, prayer. So, ano pong pinag-pray ni Jesus para sa atin na kanyang mga tagapaglingkod? Verse 11, starts with verse 11 ng John 17. So, if you have your Bibles with you, go with me in John 17:11. Sabi po dito, "Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you, Holy Father. Keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are." So, una pong panalangin ni Jesus sa kanila, sa Panginoong Ama, preserve them to your name. Please, i-keep niyo po sila. I have kept them habang naririto ako sa earth, Although merong isa na nawala, which is si Judas. Pero I have kept them. And pag wala na ako, sabi ni Jesus, preserve them through your name. Pag sinabing through your name, let me give you a story, Noong time ni Alexander the Great, siya po ay talagang magaling, matapang, at talagang dakila, kaya nga the Great, si Alexander the Great, because he had conquered a lot of kingdoms. Pero one time, while Alexander the Great is walking through the gates ng kanyang kingdom, may nakita po siyang guard na natutulog. Siyempre, pag patulog-tulog yung guard, lagot, So, ginising ni Alexander the Great. Sabi niya, gumising ka. And then, nagulat yung guard. Nagumising siya, bumangon siya. Sumaludo siya. Sabi niya, talagang tinanong ni Alexander the Great, "What is your name? Anong pangalan mo?" Sabi ng guard, "Sir, Alexander, sir." What? Nagulat si Alexander the Great, magkapangalan sila. Again, "What is your name?"
Sir, Alexander, sir. Ay, talagang Alexander yung name. So sabi ni Alexander the Great, it's either you change your attitude or you change your name. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayo po ay tinawag na Kristiyano. Tayo po ay tinawag na tagasunod ng Panginoon. Tayo po ay may pangalang Christian, right? Follower ni Jesus. Pero ang tanong, tayo po ba ay Christ-like? Tayo po ba ay katulad o tinutularan po ba natin si Kristo? Kaya po sabi ng Panginoong Jesus, preserve them through your name. Itong mga to, naniniwala sila sa iyo. Preserve niyo sila, Panginoon, through your name. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, once we accept Jesus as our Savior and Lord, isa na lang pong identity natin, anak ng Diyos. Bali-balik ta rin ka man, anak ka ng Diyos. Dumating po ako sa punto ng buhay ko na, by the way, right now, I'm on a study leave. Hindi pa po nag-start yung aking doctorate degree, Although August pa po ako naka-study leave kasi ang haba ng preparation. So, when I'm on a study leave, wala po akong trabaho. Nasa bahay lang po ako. Dumating po ako sa punto na tinatanong ko yung Panginoon, what's happening to me? Kasi for many years, syempre mula elementary, college, nag-masters pa nga ako, nag-aaral ako. Ang daming taon ko nag-aaral. Tapos, halos naka 10 years na ako nagtatrabaho. And then dumating ako sa point na, hindi ako nagtatrabaho, hindi ako nag-aaral. Ano na ako? Although I'm a mother, Pero dumating ako sa point na parang hindi ko na ma-identify sino ako. And then it dawned on me na mawala man yung trabaho, mawala man yung pag-aaral, anak ako ng Diyos. I am a daughter of God. Alam mo yun, hindi mo makukuha yung identity mo kung saan anong ginagawa mo. You will get your identity because you have accepted Jesus as your Savior and Lord. You will get your identity from God the Father, na anak ka niya. So preserve them through your name. Pag alam mo kung sino ka, alam mo how would you act. Tama? Pag alam mo kung sino pinaglilingkuran mo, pag alam mo kung sinong nasa iyo, you would know how to do things or how to decide for the right. So preserve them through your name. Ang panalangin ni Jesus. Sumunod pong panalangin ni Jesus, verse 15. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Grabe yun. Tayo po talaga ay nasa mundo. Pag sinabing mundo, andun yung worldly pleasure, worldly things, lahat ng worldly and we are not taken out of this world. Wala pa yung ganung sitwasyon, na tinanggal tayo sa earth na makasalanan. But then sabi ng Panginoon, yes, they are in this world, but that you should keep them from the evil one. Huwag nawa tayo, na ma-overpower o ma-overcome ng kasamaan. Maraming tukso, tama? Maraming pagsubok, maraming mga distractions sa buhay. But then, ang prayer ng Panginoon sa atin, keep them from the evil one. Alam niyo, totoo po ang Holy Spirit na bumubulong sa atin. Kailangan lang natin maging mabuting tagapakinig. The Holy Spirit is always speaking to us. And totoo po yun sa 1 Corinthians 10:13 na laging 10:13 na laging may paraan, laging na-escape, when there's temptation. Kasi talagang gumagawa ang Diyos ng paraan para tayo po ay makaiwas, maka-overcome sa lahat ng temptation. Alam niyo po, ang Book of Revelation. Sino na po nakabasa ng Book of Revelation? Marami na po, Book of Revelation. Pag sinamarize po, or pag nakita po natin kung ano po yung nasa Book of Revelation, ito po ay storya ni Jesus being an overcomer and victorious, at storya ng mga saints na overcomers din naman. So that means, ang gusto ng Panginoon habang tayo naririto, we will be rescued from the evil one. Tayo po ay magiging mapananagumpay sa lahat ng mga temptasyon at pagsubok mula sa kaaway. And then, 17, sabi po dito, another prayer is para sa atin, sanctify them by your truth. Your word is truth. Sabi pong sanctify, pakabanalin. Or in other words, separate them, anoint them with your truth. Alam niyo po,
binasa ko po at sinaliksik ko yung Bible, sabi ko, Lord, ano ba talaga yung will mo? Minsan nagtatanong po kayo ng ganun, diba? Lord, ano po yung will mo para sa akin? Ang natagpuan ko po, ang will ng Panginoon para sa atin is anything that would make you holy. Ano mang bagay na makapagpabanal sa inyo, yun ang kalooban ng Diyos. Minsan po, yung pagkakaroon ng anak, isang din pong way ng Panginoon para pakabanalin po tayo. Kaya purihin ang Diyos, ano? Maraming paraan ng Diyos upang tayo ay i-lead to sanctification, to be anointed with His truth. At mahalaga po yung truth. Mahirap po ma-sanctify ng walang word, na wala ito. Dahil ito po, ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin, sa katotohanan, sa kung ano ang banal at magpapabanal sa atin. So we need to read the Bible. Kailangan po nating aralin, bigyan ng oras, panahon ang salita ng Diyos dahil nandun ang katotohanan. So anoint them with your truth. And sumunod po mga kapatid is verse 21. Sabi po doon that they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Grabe. Alam niyo yung oneness ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? We cannot fathom yung pagiging one nila, ano? In spite na iba-iba sila ng persona, they're still one. Una sa lahat, they are one in their qualities, being God, you know? And another one, they are one in saving us. Kung may makikita kayo na goal ng Panginoon para sa atin, which yun ay walang iba kundi maligtas tayo. Imagine God the Father sent His only Son for us to be saved. And imagine God the Son taking the risk, you know, and dying for us because He loved us so much. And now the Holy Spirit is unending in His work in saving us right now. And hindi pa doon nagtatapos, mga kapatid. Jesus Christ is in the holy place interceding for us, in the most holy place. Walang humpay ang unity ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in saving us. Ang tanong, mga kapatid, are we one? All together as brothers and sisters in Christ in saving others too. Wag nawa na tayo ang katisuran, ano? Ngunit tayo nawa yung mananalangin para sa mga mahal natin sa buhay upang sila'y makakilala sa Diyos. Let us be one as brothers and sisters in Christ, as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is one in saving others. Alam niyo po, malaki ang nagagawa ng panalangin. We call it intercessory prayer. When you are praying for others na makakilala sa Diyos, kumikilos po ang ministering angels. Hindi man natin alam kung papaano, pero may paraan ng Diyos na kilusin ng mga anghel upang tumugon sa panalangin ninyo. I've learned this when I was in college po, and una ko pong ipinanalangin ay yung ate ko. Mula pagkabata po, lagi kami nagsasabunutan, nagsusuntukan, nag-aaway, ano. Hindi ko alam kung anong pinag-aawayan namin. Pero maraming beses po kami nag-aaway po talaga. And to the point na high school na kami, buti na lang magkalayo kami ng school. Nasa Lipa Adventist Academy po ako, siya malayo, nasa AUP or nasa Binyan, ano. So, pag magkalayo kami, walang away, syempre. Pero nag-college na kami, magkasama na po kami ulit sa AUP, and I've learned about prayer, intercessory prayer. So sabi ko, Lord, sana po bumait na yung ate ko. Sana po bumait na siya. Dumating po kasi sa point ng buhay namin na nakita ko po na talagang nagalit yung nanay ko sa kanya. And then, tumakbo po yung ate ko sa kalsada. Parang gusto niya magpasagasa. Siyempre nag-hysterical yung nanay ko. Parang nga sa akin, kaya nang gawin yung grabe. Ako hindi ko kayang gawin sa nanay ko. Kasi that would be very painful for a mother, diba? To realize na yung anak mo magpapasagasa and all. So, parang hindi ko yung makalimutan. Sabi ko, Lord, sana bumait yung ate ko.
So what happened is, while we were in college, she was invited to join Voice of Youth for 2 months. So mga 6 Voice of Youth yung kasama si Pastor Alexis. If you know Pastor Alexis, ano. And then after 2 months ng Voice of Youth, from one place to another, did you see Brother Josh, kasama din niya, she was transformed by God's grace. And sabi ko, grabe, ibang-iba na yung ate ko. Yung dati, puro secular songs ang nasa cellphone niya. Tinanggal niya lahat yun, pinalitan niya ng religious songs. Gusto niya nang mag-sing para kay God. Na dati, nakikita ko yan, kumakanta yan sa stage dahil sumali siya ng Center for Pop. Sabi ko, hala, parang worthy na yung ate ko, ano. Pero God has His own way to change her. And wala akong ginawa. You know, I just prayed. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Siyempre, kapatid ko yan eh. So, God has His own way to change a person. May power talaga in intercessory prayer. And then sabi ko, wow, praise the Lord, yung ate ko, nagbago na. Nang pinag-pray ko yung mga kapatid ko. Mga kapatid ko kasi gwapo. Pero walang walang talent sa paglilingkod. So ano kayang pwede nilang gawin, Lord? Ang ginagawa ng mga yan, minsan may commercial, yan, makikisali sa commercial, o may yung mga pa-extra-extra sa mga ganun, modeling, pageant, ganyan. Sabi ko, hala, ano kayang pwede nilang gawin para sa'yo, Lord? So pinag-pray ko, Lord, sana po maglingkod din sila sa'yo. And you know what? Yun yung time na while I'm praying, nagkaroon po ng casting ng Loud Cry, a film produced by a director na Adventist, si Direk Dan Dalida. And nalaman ko na may audition, so sabi ko sa mga kapatid ko, uy, mag-audition kayo. Try nyo lang. As in, parang, sige lang, try lang. Ganyan. Tapos pumunta sila, mag-e-end na yung audition time. Sabi ng director, parang wala na kami mahanap yata na Adventist na pwede dun sa role. Maghanap na lang kaya tayo ng non-Adventist. Pero bago sila mag-close ang audition, dumating po yung mga kapatid ko. And one of my brother became the lead actor. And my second brother became the second lead actor. And isang pong kapatid naging staff po nila. And my other brother, wala po dito na sa US. Yung isa naman nag-aaral ng time na yon. So, I have 5 brothers. So the 3 of them were taken into the film. And it's really a ministry kasi talagang walang bayad. Even yung allowance talagang hindi na ata sila naabutan. Ano? And talagang nakita ko yung giftedness na binigay ng Panginoon sa kanila in acting, you know, and yung dedication, yung passion and commitment. Sabi ko, Lord, meron palang paraan for them to serve you in such manner. So mga kapatid, hindi po tayo dapat manghina in praying for others, for their salvation. Kung ang Panginoon nga nananalangin para sa atin, how much more tayo na mananalangin para sa sarili natin at para sa ibang mga tao na maligtas din naman. And then, sabi nga doon letter Y, yoke them together as one. Sana magkaisa po tayo lahat in the salvation of other people. Ako po ngayon ay planning to take my Doctor of Intercultural Studies, and that is about mission or Doctor in Missiology. Dumating po ako sa point na ang mission na pinagkaloob sa akin ng Panginoon is to train more missionaries. And hindi po madali kasi may mga anak ako. I have 3 kids. Sabi ko, Lord, if I will be thrown into a mission field at maliliit pa yung mga bata, baka maagrabyado sila or hindi sila mapabuti, So Lord, anong pwede kong gawin to train more missionaries? Sabi ko, pwede akong magturo. So I was called to teach sa College of Theology and I'm so happy I was able to teach, And through that, I'm inspiring students to be missionaries for Him. Kahit anong course nila. One time, I'm teaching dentist students and dentistry student. I'm teaching iba-ibang course and even nursing students. Sabi ko, if you can go outside of the Philippines and do missions and to reach out to people outside the Philippines, much better. Kasi sa Pilipinas, marami na pong Kristiyano, Pero if you would go to different countries, some people might die without knowing Jesus. So go there, be a missionary, spread the love of Jesus and let them know who Jesus is. And so in verse 24, ito na po, verse 24, another prayer ni Jesus, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Ang gusto din ni Jesus,
Nalala niyo po yung John 14 verse 1, that where I am, there you may be also. Ang prayer ni Jesus, itong mga to, sana makasama ka din sila sa langit. Ang gusto ng Panginoon ay makasama tayong lahat sa langit. Bata pa lang po ako, my mom is our spiritual leader in our family. And tuwing mananalangin po yung nanay ko, ang haba niya manalangin, pero lagi po namin maalala na sasabihin niya, sana magsama-sama kami sa langit na bayan na inihahanda niya po para sa amin. And that is one thing na even my 5-year-old would always keep on saying, Mommy, the best place on earth is heaven. Mami, gusto ko na pumunta ng langit. Mami, kailan na ba darating si Jesus para makarating na tayo ng langit? But then, langit without Jesus is nothing. So we need to have a relationship with Jesus before we aim and long for that heaven. So God wants us, or Jesus wants to be with Him in heaven. And then lastly, verse 26, rest upon them your love. Sabi po dito, and I have declared to them your name, and will declare it that the love with which you loved me may be in them, and I in them. You know what is the gospel? God's love. Ano ang mabuting balita? Pagmamahal ng Diyos. Na sana bawat tao maranasan, maramdaman, malaman na mahal sila ng Diyos. And I hope kayo din naranasan mo. Lalo higit sa bawat araw ng buhay natin na mahal tayo ng Diyos. Because that is also the prayer of Jesus for us. Na sa tuwi-tuwi na maranasan, maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. And that would be the power that could transform our lives. The love of God. Tuwing nagba-Bible study po kami, when I learned how to give Bible study, our first topic is the love of God. Yun po ang una na dapat matutunan ng mga nais na maging Kristiyano, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya po, ganun na lang kasikat yung John 3:16. Because John 3:16 would depict the love of God. Imagine, ako po na magulang na ako ngayon. Imagine God the Father saying, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Para ang hirap para sa isang ama, sa isang magulang, na i-sacrifice yung anak niya for someone that is sinful, for someone that is nothing. But then lo and behold, God did it for us. Kung kayo magulang, alam nyo na kung paano yung love na sinasabi sa John 3:16. And that is the love of God. Mga kapatid, yun yung gusto din nating malaman ng mga ibang tao, ng pagmamahal ng Diyos. So as the Lord Jesus prayed for us, ang prayers niya para sa atin, to preserve us through His name, to rescue us from the evil one, to anoint us through His truth, so that for us to be yoked together as one, for us to be escorted to heaven, and for His love, God's love, to rest upon us. Mga kapatid, as Jesus is praying for us, my question is, will you also pray for others?